Yun po yung nakakainit ng ulo. 2.4 million pesos, that's a lot of money. Eh kung ganon, bumili na lang yung jeepney operator ng, say, Fortuner. Oh. Halos magkapareho ng halaga. Ganon talaga halaga ng Fortuner, 2.4. And then i-grab nila. O magkano kikitain pag ni-reach nila sa Grab or pinasok sa Grab, kikita sila 1,500 pesos versus 600 pesos. Not practical. Nakita niyo naman kanina sa audio-visual presentation natin, maraming hindi pa nakakaintindi. At nabanggit ni Senator JB kanina, yung financing. Let's do a little math. 2.4 million pesos yung amount ng sasakyan, kapalit ng jeepney. 2.4, 7 years to pay sa land bank. Okay, 84 months ang 7 years. So kung 84 months, i-divide mo yan sa 2.4, lilitaw na 28,000 a month ang amortization. Magkano lang po ang kinikita ng isang jeepney driver sa maghapon? 600, 700? I-times mo times 30 yan. Magkano? 21,000. Short pa. Diba? Short pa ng 7,000. Talagang utot-utot yung mga tsuper. Maghikaw sila. Hindi na ma-meet yung pambayad sa amortization. Kukulangin. Pangalawang pag-uusapan din natin, very important to me, yung design, yung iconic design ng jeepney. Ayaw na ayaw ko yung ipi-phase out. Pag nakikita ko yung mga jeep, minibus na nga ang tawag dyan na tumatakbo dyan sa Quiapo, wala na. Wala nang itsura. Walang design. Ba't natin kailang palitan ang itsura ng jeepney? Pwede naman, susunod naman tong yung mga manufacturer, halimbawa yung Sarao, Francisco Motors, sa gustong specs ng gobyerno, wag lang natin ipasa sa ibang bansa. Of all countries, sa China pa talaga. God damn. Diba? Yun po yung nakakainit ng ulo. 2.4 million pesos, that's a lot of money. Eh kung ganon, bumili na lang yung jeepney operator ng, say, Fortuner. Oh. Halos magkapareho ng halaga. Ganon talaga halaga ng Fortuner, 2.4. And then i-grab nila. O magkano kikitain pag ni-reach nila sa Grab or pinasok sa Grab, kikita sila 1,500 pesos versus 600 pesos. Not practical. Kaya dapat mag-offer tayo ng mga gandang alternative. Dito may paliwanag natin kung paano dapat gawin itong modernization program na hindi nasasaktan yung mga maliliit nating tsuper. Okay? Having said that, gusto kong kausapin ang isa sa mga representative, ito Pasang Mazda, palagi ko narinig ng Pasang Mazda, Mr. Roberto Caobet Martin. Magandang tanghali po, sir, or umaga, sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Nais ko pong kumuha ng inyong opinion dito po sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ano po ang inyong opinion? Ano po inyong hinaing tungkol dito? Well, Mr. Chair, ako po'y matagal ng operator since 1977. Ako po'y operator. Nagmaneho ko ng sarili kong jeep at nakita ko po ang mga problema doon sa mga makaluma. At during those years, kailangan natin siguro yung mabago na rin yung sistema, yung masamang usok sa ating kapaligiran. Alam po naman nating lahat na ang mga jeepney na yan na surplus ay from Japan na talagang masamang nagiging usok at masama ang ibinutulot sa ating kapaligiran. So, good morning, Madam Senator. Napag-usapan din natin tungkol doon sa Clean Air Act. Kanya po kami sumusunod dito at akin pong sinuportahan yung programang modernization program. Ako po isang operator. Ako isang driver. At doon po sa pagtulong ko na yan, pagsuporta sa programang ito, nakita ko rin po yung malaking pagbabago.
Maaring sa iba, Mr. Chair, iba ang kanilang interpretasyon. Pero sa mga kagaya kong original na operator na nagmaneho ng jeep sa kalye, madarama ho pa namin ang pagkakaiba. Yung kaligtasan po ng ating mga pasaheros. Sa iconic jeep po natin, sa mga traditional jeepneys natin, ang mga pasaheros po bumaba sa likod. Marami po, Mr. Chair, ang naputulan ng paa dyan. Marami po ang na-aksidente dyan. Kanya nga po, nag-iisip kami ng mga pamamaraan noong pang-araw kung paano natin maisasayos ang kaligtasan ng ating mga mananakay. Hanggang dumating na nga po ang pagkakataon yung modernization program na noong nakarang administrasyon, Duterte administration, ay naipagpatuloy po ito. At doon po, nakipag-ugnayan kami sa maayos na pakikipag-ugnayan sa dating kalihim Tugade, Art Tugade, sa dating chairman, at ipinaliwanag po nila yung kabutihan ng programa ng modernisasyon. Maaari ho yung binanggit niyo, Mr. Chair, kanina at ni Senator JP. Yung dissemination of information na nabanggit po nyo, yung opening statement nyo, 7 taon na ito. At maaari hindi nauunawaan ng iba pa natin mga kasamahan, kagaya po yung kaninang napanood natin, hindi po naunawaan o kulang po ng dissemination information tungkol po dito sa programang ito. At doon po sa mga nakakaintindi, maaaring naunawaan ito, kagaya ko at kagaya po ng mga cooperative na andito ngayon. Yung pong binanggit nyo, Mr. Chair, na ayaw niyong mawala ang iconic look, hindi po tinatanggal ng DOTR ang ating traditional jeepneys. Katunayan po, meron po tayong manufacturer niyan, yung Santa Rosa Motors. Inintroduce po itong traditional jeepneys na ito based on Philippine National Standard. At iyon po, may mga existing na rin po tayong iconic at traditional jeepneys na base din po sa Philippine National Standard. Yung pong binanggit nyo naman kanina na mukhang minibus, tama po kayo doon sapagkat talagang hindi ho ito kamukha ng jeep. Nasabihan lamang na ito yung mga modern jeep, pero ando na po yan. Nakapartise na rin po kami. At ang binabanggit ko po, ibabalik ko lang po, yung pong una, yung kaligtasan ng ating mananakay, environment friendly, since all of these units are all Euro 4 engines, Euro 5. At doon po sa mga naunang pagdinig ng dati nating chairman is Senator Ma'am Grace, ay napag-usapan na rin po namin lahat yan. At yung binanggit nyo sigurong rationalization kanina, Mr. Chair. Okay, sir, ilang minuto pa tayo kasi marami pa tayo Okay, tatapusin ko na po. Siguro yun yung kailangan din natin. So yun po yung mga kabutihang nakita lamang namin doon sa ating mga modelong sasakyan na yung kaligtasan. Importante po kasi, Mr. Chair, yung kaligtasan ng ating mananakay, convenient, at yung safety nila. Okay. Thank you, Yun lang Mr. po, Martin. Mr. Chair. Pero bago Maraming mag-opening salamat. I would like to acknowledge the presence of Senator Grace po. Pero bago sa opening statement ni Senator Grace po, dadagdagan ko lang po yung sinabi ninyo. Yes, safety ng mga passengers kasi sa traditional jeepney ngayon, yung babaan sa likod versus dapat doon sa may bandang left side or right side. Willing naman yung mga chuper na nakausap namin kung anong klaseng design ang gusto ng pamahalaan as long as hindi mawawala yung iconic design. Ibigay lang sa kanilang spec, susundin naman nila. Diba? Wag lang totally i-pace out yung itsura. Na yung ginagawa ngayon, nakikita natin sa mga kalye na yung minibus na hindi na jeepney ang tawag, minibus na. Diba? Yun yun. Okay. Senator Grace po, do you have an opening statement? Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po dito mga pamilyar na mga nakasama natin sa loob ng 7 taon at ako'y natutuwa na ang gayong papalit sa Committee on Public Services ay isang maaasahan natin at didinggin din ang inyong mga hinanaing. Kung baga pagdating sa punto ay ipinatulfo na natin. 'Di ba? Kasi at saka syempre I'd also like to acknowledge yung ating walang sawang pagtulong rin na Vice Chair ng Committee on Public Services, si Senator JV. Mr. Chair, kung papayagan lang ninyo ako dahil syempre kayo na yung magpapatuloy nito. So bibigyan ko lang na maikling summary nung mga nangyari, no? Throughout the 7 years
This committee has never stopped asking the Department of Transportation to revisit the program while we begged for cooperation from the drivers, operators, and commuters. Noon ngang mga nakaraang pagdinig natin sa issue at sa budget ng programa, nangako muli ang DOTR na re-revisitahin ang programa. Unfortunately, we have yet to see it make good on its commitment. Kung baga, tila ba ang slogan ng PUV modernization ay pinangakuan na kayo, gusto pa ninyong tuparin. Namin. Unahin na natin ang plano, ang mga ahensya na may 36,217 na pampublikong sasakyan na hindi nag-consolidate. This represents thousands of drivers and operators that are prevented from engaging in their primary source of livelihood. Nakakalungkot isipin na sa ikapitong taon ng implementasyon ng PUVMP ay tila wala pa rin solido na plano ang DOTR para sa kanila. Second, during our last committee hearing, DOTR promised to approve 50% of the local public transport route plans, LPTRPs, by June 30, 2024. However, as of last May, only 11% or 174 LPTRPs have been approved. 19 pa lang ang nagdagdag or a mere 1.5% increase from the 9.5% or 155 approved LPTRPs in 2023. Anong klaseng road transport modernization ang hindi pa tapos ang ruta? Third, I have repeatedly flagged the DOTR's poor budget utilization rate, which it has failed to address time and time again. The program's total budget utilization rate is only 53% of its whopping 7.5 billion pesos budget from 2018 to 2024. This is such a disservice to the drivers and operators who have been pounding on our doors to ask for assistance because they could not afford the cost of modernization. Ni isang singkong duling ay hindi pa ata nagagastos sa 200 million pesos na inalaan natin sa Super Scholar Entrepreneurship noong 2023. These are only some of the issues that we raised. Hindi po COVID to. Sorry. 7 taon, 6 na pandinig, 6 na extension, at isang pandemya na ang nagdaan simula noong inilusad ang PUVMP. Nagbago na rin ang pamunuan, hindi lamang ng committee ito, kundi na rin ng programa. Pero bakit tila hindi pa rin ayusin ng DOTR ang mga gusot sa implementasyon? Hindi po kami against modernization. Pero ang problema po talaga, napakaliit po talaga ng nauuwi na pera ng driver natin kung napakaliit pa rin ang subsidiya na binibigay ng gobyerno. First, the DOTR should prioritize the completion of the route plans before reducing the PUV units. Second, the department should also provide proper management, accounting, and human resources training, including effective grievance mechanisms for transport entities. Siguraduhin natin maayos ang pamamalakad ng mga ni-require ng cooperatives at corporations. Pangatlo, hanapin natin ng paraan ang maging abot kaya ang modernisasyon. Let's lessen our reliance on expensive imported units. Bakit ba kailangan galing sa ibang bansa o sa China? Kaya naman natin dito gumawa niyan. Mas mura pa. Finally, DOTR should come up with a humane and feasible timeline for the PUVMP with due consultations with stakeholders. Gusto nating lahat dito ang modernisasyon, pero hindi yung libo-libo muna ang mawawala ng kabuhayan o masasakyan. Para saan pa mabilis ang pagtakbo ng jeep kung naiwanan naman ang kailangang maisakay? Inaasahan nating maging daan ang diskusyon
ngayon para masolusyonan ang hinanaing ng ating mga tsuper. Alam ko kaya din ito ng ating chairman sa pagtulong-tulong natin sa nakaraang 7 taon. Sana naman magkaroon na ng totoong solusyon para sa lahat. Maraming salamat.